Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, sa tayo nagbabalik muli mga babayan at ito, breaking news mga babayan ang ating pag-uusapan ngayon dahil etong di umano si Senator Marcoleta ay tila nawawala po kasama ni Gutesa. No? Yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so ito mga babayan, pag-usapan natin, no? At tila marami po talagang nagtatanong at nagtataka, no? Nasaan na nga ba itong si Senator Marcoleta mga babayan? Dahil mukhang matagal-tagal na po siyang hindi po nakikita o hindi po naririnig ng ating mga kababayan, no, sa mga nangyayari po ngayon, especially no sa narinig natin, napanood natin na isang pasabog no netong si Chavit Singson, no, dito po sa usapin kay Gutesa. Mga kababayan, nakakagulat po, no, na tila mayroon pong plot twist. May plot twist po si Chavit Singson mga babayan dahil si Gutesa daw po ay hawak ni Romualdez. Nako po. Eto mga babayan, no, may nakita kasi akong balita mga babayan at marami po nakapuna nito, no, na si Marcoleta daw ay tahimik lang. At ang netizens po ay nagtatanong kung siya na ba ang bagong silent man ng Senado. At tila nawawala nga po siya ngayon sa limelight mga babayan, no? Baga, sa spotlight pala mga babayan dahil tahimik na tahimik po etong si Senator Marcoleta ngayon, no? Sabi nga dito, napuna ng maraming netizens ang tila bigla ang katahimikan ni Senator Rodante Marcoleta sa gitna ng maiinit na isyong kinahaharap ng bansa. No, matatandaan natin no nakaraan ay talaga ng mga marami pong banat etong si Senator Marcoleta, no? Siya po ba ngayon ay naliliwanagan na? No, naliliwanagan na kaya etong si Senator Marcoleta o baka naman alam niyo na, no? Mukhang nakikita na ba niya talaga ang katotohanan kaya siya ay nananahimik na lang mga babayan? No, matatandaan dating siya ay palaging umaalingaw-ngaw ang pangalan ng senador tuwing may kontrobersya. Lalo na sa mga isyong may kinalaman sa mga Duterte. Ngunit ngayon ayon sa mga netizen, kapansin-pansin ang kanyang pananahimik na taliwas sa dati niyang agresibong presensya sa publiko. Nakakapagtaka talaga yan mga babayan, no? Ikinokonekta ng ilan ang katahimikang ito sa perjury complaint na isinampa laban sa kanya sa Office of the Ombudsman. Kaugnay ng umano'y hindi kumpletong paglalantad ng mga donor sa kanyang kampanya noong 2025. No? Maalala natin yung balita na yan mga babayan na kung saan hindi niya po inilagay, no, yung mga donor niya o yung mga nag-donate sa kanya sa campaign. Diba? Hindi niya po yan inilagay mga babayan kaya naman nasilip po. No? Sabi nga nila the more you talk, the more error na magagawa mo. At dahil sa naging maingay nga etong si Senator Marcoleta talaga namang yan po lumabas. No? Lumabas yung baho na yan na itinatago po, na mukhang mahirap pong pagtakpan mga babayan. Diba? Napakahirap talaga niyan, lalo't kitang-kita po, no, yung ebidensya na mayroon pong hindi po inilabas etong si Senator Marcoleta at yung kanya pong dahilan ay mukhang hindi po katanggap-tanggap. No? May mga pabirong komento pa online na baka raw nagsusulat ng bagong script mga babayan. Ang senador matapos mabisto umano ang mga naunang issue tulad ng fake affidavits, peking saksi, yun nga, no, si Orly Gutesa at notary public, pati ang controversial na pangakong pababang
singil sa kuryente. Oo, yung 2,000, no? Para sa netizens at tanong ngayon, tahimik pa siya dahil nag-iingat o dahil wala nang maisagot? Actually, yung mga pangako na ganyan, mga kababayan, sa kampanya, huwag na kayo naniniwala dyan. Di pa ba kayo nadadala? No? Di pa ba kayo nadadala na yung mga pangako na yan ay napapako lang talaga? Na kayong... Eh, sinasabi sa inyo, masyado kayo naniniwala sa mga ganyan. Eh. Nuuto na lang kayo. Imagine ninyo, siya ba may hawak ng Meralco? Para sabihin niyan 2,000, eh, hindi kayo magbabayad ng bill ninyo. Eh, di ang laki na nalugi sa Meralco. Isip-isip din pagka may time. Oh, hindi pa ba malinaw na binigyang issue para manahimik halos lahat naman ng kaalyado ng Duterte, 'di ba? Hindi ba't 'yun naman ang gusto mangyari ng kasalukuyang administrasyon? Kasi makukulong ang mga korap pag patuloy silang magsalita. Sino ang makikinig? Halos lahat appointed, oh. Duterte to, DDS to, mga babayan, no? Eh, eto po, no? Tahimik yan kasi madali nang mabaliw, sira na utak na ko. Huwag naman ganun. Alam nyo mga kababayan, no? Isa talaga sa naging issue netong si Marcoleta, no? Ito pong si Gutesa, no? Dahil nga ngayon hindi po makita si Orly Gutesa, mga kababayan. At ayon po dito sa balita, mga kababayan, ating pag-uusapan ngayon. Hindi alam, no? Hindi alam netong sila Marcoleta, no? At saka si Defensor kung nasaan si Gutesa, samantalang itong si Chavit Singson, mga babayan, ay tila alam niya kung nasaan si Gutesa. Ha? Alam niya. No? Alam nyo, salasalabat na talaga kwento ng mga to. Tinatago umano ni dating House Speaker Martin Romualdez ang surprise flood control witness na si Orly Gutesa. Ito'y ayon kay former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. No? Panoorin natin tong balita na to, mga babayan. Tinatago umano ni dating House Speaker Martin Romualdez ang surprise flood control witness na si Orly Gutesa. Oh, bakit naman itatago ni Romualdez yan, mga babayan? Diba? Bakit itatago ni Romualdez yan? Ito kasi yan. Plot twist yan, mga babayan. No? Na kung may mangyari pong masama dyan kay Orly Gutesa, no, at yan po ang pinapalabas nila na hawak po ni Romualdez etong si Gutesa at may nangyari pong masama kay Gutesa, wala pong ibang sisisihin dyan kundi si Martin Romualdez at yung Pangulo natin. Tandaan niyo, sinabi ko na yan noong nakaraan. No? Hindi makita si Gutesa. Sinabi nila na sa compound daw po ng mga kasundaluhan, yan po ay sinabi ng mga kasundaluhan na wala po sa kanila. Tapos lumabas na itinatago ng mga kasamahan daw ni Gutesa, no, ng mga sundalo rin. Diba? At sinabi naman ng mga ibang sundalo, wala raw sa kanila, hindi nila tinatago. So ang tanong, nasaan si Orly Gutesa? Wala. Diba? Hindi makita. Ganito kasi yan. No, yung sinasabi ko dati, pag may nangyaring masama kay Orly Gutesa, simple as this. No, isisisi yan sa ating Pangulo at kay Martin Romualdez. Dahil nadawit niya si Romualdez eh. Ngayon, isinasabi naman po ni Chavit Singson na si Gutesa ay hawak po ni Martin Romualdez. Make sense? Mga babayan, make sense na kapag may nangyari kay Gutesa, sila ang sisisihin. Dahil naitanim na eh. No? Naitanim na yung kwento na hawak ni Martin Romualdez si Gutesa. At pag hindi lumutang si Gutesa, sila yung sisisihin. Diba? Ganon kasimple. Yan ang agenda report ni Hannah T. Nasa poder na raw ni former Speaker Martin Romualdez si surprise witness Orly Gutesa. Ayon yan kay former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Hinuli na, binaliktad na, tinago na. Gagamitin nila yun. Si Gutesa ay bigla ang lumitaw Diba? Gagamitin daw, mga kababayan, ha?
Tao sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing na dating security consultant umano ni ako So sabi po, bumaliktad na daw po si Orly Gutesa. Bicol Party List Representative Zaldi Ko at idinetalye ang limpak-limpak na cash deliveries umano sa bahay ni Ko at maging kay dating House Speaker Romualdez. Basura ang tawag sa higit kumulang 48 million pesos na nasa bawat maleta. Yung maleta na hindi mo alam kung may laman o wala. Yung mga DDS nagbubunyi, no? Ayan, yan ang ebidensya. Nasaan yung ebidensya? Yung maleta. Yung maleta na hindi nga binuksan, hindi nga alam kung may laman. Kahit naman sino pwedeng bumili ng maleta at i-imbak dyan yung maleta na yan, no? At sabihin andyan yung bilyong-bilyong pera. Diba? Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan ko ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang na hangarin matulungan ang ating bansa. Matapos ang explosive allegation ni Gutesa Alam nyo kung talagang gusto niyang tumulong sa ating bansa, lumuntad siya dapat. Diba? Hindi siya nagtatago. No, kung gusto niyang tumulong sa ating bansa, dapat nagpa-under siya. No, sa Witness Protection Program. tila nawala siyang parang bula at sa gitna ng mga ito, inihatol ng isang Manila court na falsified daw ang salaysay niya. Yan ay dahil peke umano ang pirma ng notary lawyer sa kanyang affidavit na si Pechi Rose Espera. Bagamat hindi idinatalya ni Singson ang exact location ni Gutesa, nakatago na raw ito kay Romualdez at plano raw siyang gamitin oras na masampahan siya ng kaso sa ombudsman. Pero walang kwenta ang ombudsman dahil ganun na rin. Sinusubukan pa naming humingi ng official statement mula sa kampo ni Romualdez. Sa gitna ng flood control scandal investigation, bumaba sa pwesto ang dating House Speaker at bagamat humarap sa ICI kaugnay ng investigasyon, inirekomenda na ng DPWH ang paghahain ng plunder, graft at bribery charges laban sa presidential cousin at kay Ko kaugnay ng pagkakadawit sa investigasyon. Para sa agenda. Ayan ha, mga kababayan. No? May plot twist. Binabaliktad na nila ngayon yung kwento. Diba? Basahin nga natin to. O, ano ba yung mga ano rito? Wala man lang proteksyon kahit sino matatakot lalo na gobyerno kalaban. Buhay ng pamilya mo nakasalalay kahit masyado na halata. Pananakot sa mga gustong mag-witness. Diyan pa lang sa Blue Ribbon, lantaran na ginagawa. Dapat bigyan ng proteksyon yan galing ibang bansa. Bakit ibang bansa? Ang mga DDS talagang sanay na sanay sa pagsusuli ng mga kwentong walang resibo. Ay, nako po. Actually, may mga nabasa pa ako no, sa ibang mga posts, mga kababayan, na kung saan talagang labo-labo na raw po yung kwento nila. O, ito, sabi dito, mga kababayan, no, Ibanag in the city. No, sabi niya dito, ayon mismo kay Chavit Singson, si former Speaker Martin Romualdez daw ay nagtatago at nagpoprotekta ng isang fake news na si Orly Gutesa. Si Chavit na mismo nagsabi na fake news si Orly Gutesa. Oh. Paano na yan mga DDS? Pag-usapan natin sa susunod na vlog to mga babayan. So ano na ngayon DDS, magkasabwat na ba si na Marcoleta at Romualdez? O basta kung sino na lang, basta kasya sa script? Ulyanin na ang narrative, paiba-iba ng kaaway, paiba-iba ng kakampi. DDS litong-lito na, sariling kwento, hindi na makontrol. Diba mga babayan, no? Ano pong masasabi ninyo dyan? No? Hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon at magkita-kita tayo sa ating next video upload. Grabe yung plot twist mga babayan, no? I-comment nyo na lang po sa ibaba ang inyong mga opinion at ating yung pag-usapan, alright? So yan muli, kita tayo sa ating next video upload. Ito po muli ang inyong Kuya Mob Seeds Sumbao, Stevie. Peace. And now.